Wala pag iba, makaintindi ba ng Ilonggo, makaintindi sang Cebuano, makaintindi sang Tagalog. Pero kasi kung iban matagalog na ito, parang iban mga nagapangati sa ato online, makabagman, makaintindi. So, mayong kabigid sa tanan, subong nga gabi, amo ang katapusan nga gabi sa necrological service kay Tay David. Siguro makasiling ka mo, anong ginabuhat naton sa service sa musulay mga itabo. Ginahatagan din naton sa emphasis kag igkalupangod. Actually, hindi gidya party kay Tay David, kay si Tay David ya, kabalo kita nga he is now resting, nagapahuway na siya, kag hindi na siya na makabati kung ano man ato naghambal. So, sa liwat, nagapakiramay, nagbulog ito sa kalisod sa pamilya Rigumi, sa ila ginabat siyang sukong sa pagkaliwan sa ila patriarch, sila pinakatatay. Apa ang aton attention gid sa subong nga gabi is para sa mga buhi nga makabati sang pulong sa Dios kag kung paano ang pamaagi sang Dios sa Bible makaangkon sang kaluwasan. Okay? Kay masubo sa isa ka tawo, nari na siya sa sulod, sining sulod lang nga ini, kung hindi siya nakabalo sang kaluwasan, kag hindi niya natuuhan ang pamaagi sang Dios sang kaluwasan samtang buhi ka siya. Kaysa nasilita na, kung patay na ang tao, hindi na siya makabati, and therefore, hindi na siya makatuo sa dapat niya tuuhan para siya maluwas o makaangkon sang kaluwasan. That is why, sa subong nga gabi ay appeal sa inyo nga mga ari diri nga buhi to please pakihatagan ay ang inyong mga dulunggan sa pagpamati sa atong pagatunan subong nga gabi kag atong gidmatagan igkalupangon kag maintindihan kung ano ang pamaagi sang Dios para ang isa ka tawo maluwas kag hindi magakadto sa impierno kag sa lake of fire for eternity. Kaya mo inang pinakamakahalanusbo makahintang sang tawo. Kung dito na siya sa impierno kag later on ihaboy siya sang Dios dito sa ginatawag na lake of fire kag magaantos siya dito sang walay katapusan. Pag-abot siya na panahon kung ato ka dito, kag hindi ka nakatuo sa kaluwasan samtang buhay ka pa, mangandoy ka gid. Okay? Ambot ko silingon, magahinulsol ka gid, kag imo madumduman ang ining isa kadako nga higayon nga dapat makatuo ikaw sa kaluwasan nga pamaagi sang Dios. That is why, please, pila man regardless ang edad mo subong, bata ka pa man, sultirito, sultirita, single, dalaga, soltero, tigulang, or senior na para sa atong tanan ining atong pagatunan. Okay? So, ang pamangkot, subong nga dapat naton masabat, diin bala nagakadto ang kalagsang tao kung siya ang mapatay na. Sa nagligad nga isa ka gabi, naghimo kita sa service diri, ang pamangkot, ang tao bala kung mapatay, mabuhi pa siya liwat. So, nasa batay na sa nagligad, kag huo mabuhi siya, kung magatuo siya kay Kristo Isos. Nga iya, magatuo siya sa ginbuhat ni Kristo Isos dito sa krus sa Kalbaryo. Kasi Kristo napatay, nagbayad siya sala, ginlubong kung nabanhaw sa ikatatlong adlaw. Mabuhi siya liwat. Okay? So karon ang pamangkot nga atong pagasabton sa atong pagtuon, diin bangla magakadto ang kalag sa isa ka tawo kung siya ang namatay. Okay? Siguro, ara na dahil sa pinsan nyo, pati God, ato sa langit yun. Apang siling sa Bible, may nagkadto man sa impyerno. O di ba? Okay? So, muna nga itong bagatoon subok. So, before that, ako na naipangabayan ng tanan sa pagbuko sa atong mga ulo, magpangabuyot ka.
May nga balaan, Lord, salamat kid sa nga opportunity dako nga ang imupulo sambit ka matudlo sa mga kalab na ari diri subong. Ag salamat amay sang mga kalab nga nagtipon subong sa ila pagbuylog, sa kalisod, sa Panimalay Rigumi, pagkaliwan ni Tatay David. Kagining gabi niya mong last nga pag tipon sa sa wake kay Rigumi, kay David. Apang ang isa kadakong oportunidad nga may mga buhi subong nga mga kalag na ari diri nga nagakinahanglan sang kaluwasan kag sa diin matuluan matan-aw namon sa imong Bible sa Biblia kung paano ang imong pamaagi, kung paano isa ka tawo nga makasasala makaangkon sa kapatawaran sa iya sala kag makaangkon sa kaluwasan. Sa liwat amon ginaampo ginapangamuyo pamilya ni Brother Nord, iya mga kauturan. Please, Lord, kung pwede lang makomfort sila sa ilang inabatya nga kalisod. Pagkabalo kami nga ang comfort hindi maghalin sa amon, kundi maghalin sa imong pulong, kung amon mabala na mga kamatuuran, nga mag-aabot gali ang panahon. Nga ni si Tay Rilumi, amon pa makaupod diwat, sa isa pa ka lugar nga kung diin, tinatawag na langit, kung sa diin, manging paupod ka pa naman. Gani, salamat siya ng comfort, kabay amoy na maging comfort sa Panimalay, kung sa iyong mga tuturan, mga in-laws, at mga kabataan. We pray sa sinigabi nga inyong pulong mabali. In Jesus' name, Amen. So, ang pulong sa Diyos, nagasiling diri sa Genesis chapter 2, verse 7. Siling niya diri, and the Lord God formed man. So, tandaan tagin niya. Nakita nga mga tao, hindi kita nag-exist sining kalibutan kung hindi tayo ginawa ng Panginoon. We have a maker. Mayroong tagagawa sa atin. At yung tagagawa na yon sa atin ay makapangyarihan. Siya ang may-ari nitong mundo at sa kanang langit. Okay? At nung ginawa niya yung tao, sabi niya dito, form a man of the dust of the ground. Kaya nga tayo, pag namatay, yung ating katawan maaagnas at magiging alikabok dahil tayo ay nanggaling sa alikabok. Sabi ng Bible. Alam niyo, totoo talaga yan. Totoong-totoo yan. Kahit na subukan yung hindi maligo ng 3 araw. Pag naghilod kayo, di ba? Anong makukuha nyo? Alikabok. Kasi galing nga tayo sa alikabok. Okay? At sabi niya dito, and God and breath into his nostrils. Doon nung ma-form na niya ang tao, mayroon ng ilong, mayroon ng longgan, mayroon ng tainga, mayroon ng bunganga, mayroon ng paa, mayroon ng tiil, yung binti. Hindi pa rin buhay yung tao. Parang nakaporma na, parang manikin pa lang, pero wala pang buhay. Paano nagkabuhay ang tao? Sabi dito, and breath into his nostril, the breath of life. So, hiningahan ng Panginoon ang kanyang pinorma na tao na galing doon sa dust o sa alikabok. Hiningahan niya ng breath of life. Yung breath of life na yan, iparang hangin yan, no? Na ihiningin niya doon at sabi dito, nung nahingahan na niya yung tao, and man became a living soul. So, nung hiningahanan niyo yung tao na kanyang pinorma, galing sa alikabok, doon pa lamang yung tao na buhay, naging living soul. Kaya ikaw, ako, si Tyree Dome nung buhay pa, living souls ang tawag sa atin. Anong ibig sabihin ng living soul? Meron tayong laman, meron tayong espiritu na galing sa Diyos, na siyang nagbibigay ng buhay upang tayo gumalaw, at meron tayong soul or kaluluwa. At ikaw yun. Tingnan mo, yung nagsasalita sa'yo, yan yung soul. Pag yung soul na yan umalis na sa tao, yan na siya. Okay? Patay na siya. Kaya si Tyree Dome, kaya hindi na yan makagalaw. Dahil yung soul, wala na sa kanyang katawan. Okay?
So, ang tanong ngayon, saan yun pong, pasalamat tayo ha? Bukas, every day, every minute, every second, every minute, every hour, according sa survey, thousand of people ang namamatay sa buong mundo. Okay? Ang nakita ko sa surveys, 158,000 people died every day. Ngunit tayo buhay pa. Ibig sabihin, yung soul natin nandiyan pa rin. Napakalaking bagay yun upang magpasalamat tayo sa ating Panginoon every time we wake up in the morning. Di ba? Nabuhay pa tayo. Yan sabi niya dito, yung tao na yan is composed of body, flesh, spirit, and soul. Okay? So yan, ikaw. Meron kang espiritu ng Diyos, meron kang soul, meron kang flesh. Okay? So kung yung flesh na ito, halimbawa na aksidente, no? Pag na aksidente, na-crush itong flesh na ito, at hindi na siya, tawag dito, pwede pang mag-function dahil nga durog siya sa aksidente, mamatay yun, yung soul, hindi na babalik dyan. Kaya yung tao na mamatay sa aksidente, umalis din yung soul. Dahil yung body niya, nadurog talaga sa aksidente. Bawa nahulog sa building. Ganon. Okay? So, the question right now is, saan pumupunta yung soul ng tao pag namatay? Kagaya ni Tyree Dumi. Saan yung soul niya ngayon? So, many will say, ando doon na sa langit. Eh, meron namang, sinabi ng Biblia, merong andon sa impyerno. Pag namatay, may pupunta sa impyerno. At meron pa isa sa Biblia na sinasabi dito na pinupuntahan ng soul pag siya namatay. Mamaya aton titingnan. Okay. Pupunta tayo sa Book of Ecclesiastes. Sa Genesis chapter 3 verse 19. So itong tao na ginawa ng Panginoon na flesh, soul at saka spirit ay namamatay. Kaya tingnan mo, walang taong hindi namamatay. Dahil yon sa naging kasalanan na gawa ni Adan ng ating ama. Kasi tayo is lahi ni Adan at ni Eva. Walang isa na hindi lahi ni Adan at ni Eva. Okay? Galing sa kanya lahat ng tao. So dahil doon sa kasalanan na yon, sabi dito, Genesis 3 verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. Napakalungkot basahin minsan itong Bible. Malungkot din bakit? Genesis chapter 2 verse 7, God made human being in His own likeness. But in Genesis chapter 3, nagkasala na kaagad ng tao. At yung tao niya na ginawa na perfecto dapat in the image of God, ay nagkasala na. At God's judgment, mamamatay ang tao. So, yan ang katotohanan. Alam niyo, ang Biblia talaga, tama talaga. Kung ano yung sinasabi niya, nangyayari talaga. Tingnan mo, walang taong hindi mamatay. Okay? So, ang tanong, isaan pumupunta yung flesh? Itong flesh na ito, pag namatay, saan pumunta yung spirit, saan pumunta yung soul? Na ikaw talaga. Punta muna tayo sa Book of Ecclesiastes. The Book of Ecclesiastes was written or authored by the wisest man that ever lived on this planet Earth. Alam niyo yun, sino yun? Pinakamatalinong tao na tumira dito sa mundo. Sino yon? Okay. Si King Solomon. Siya yung tinatawag dito sa Bible na pinaka-wise na tao na tumira dito sa mundo. Sa kanya sulat itong Book of Ecclesiastes, which means he was inspired by God to write this book. Okay? Kasi lahat ng Bible
ang nakasulat dito, was inspired by God. Ibig sabihin, galing talaga yan sa Panginoon, ipinasulat kung sino man pinasulat niya na tao. So sabi niya dito, pag namatay daw ang isang tao, sabi sa verse 6 para maintindihan, no? Ecclesiastes chapter 12 verse 6, or ever the silver cord billows, yung ibig sabihin ng silver cord, billows ay yung ang cord ng buhay, latid ng buhay. Okay? Yung tali ng buhay ay pag nawala na, sabi niya dito, or the golden bowl be broken, refer sa buhay pag nawala na yung buhay ng tao, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Ibig sabihin ko, yung tao pag namatay na, ito yung sagot. Ito yun. Verse 7, Ecclesiastes, sa gusto mag-search sa Bible, Ecclesiastes chapter 2 verse 7, then shall the dust return to the earth. So pag namatay na yung tao, yung dust daw, yung alikabok daw, babalik doon sa alikabok or sa earth. Kung ibig sabihin ng earth, lupa, babalik doon. Then sabi niya dito, as it was, dahil sabi niya, dahil lupa yan, alikabok yan, babalik yan doon sa alikabok. Okay? Sabi niya, sunod na sinabi niya, and the spirit shall return unto God. Okay? So yung spirit naman, nandiyan sa bawat isa ng tao. Pag namatay ang tao, babalik doon sa Diyos. Saan ba ang Diyos? Sa langit. So doon pupunta yung spirit. Ngunit, walang nasabi dito kung saan pumunta ang soul. Okay? So, hindi natin ngayon alam kung saan pumunta ang soul. Kung dito lang tayo sa Book of Ecclesiastes. Alam nyo, for so many years, thousand of years, ang lumipas, bago nalaman ng mga tao kung saan pumupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay. Sinong sumagot ng tanong na yan? Si Jesus Christ. Sa panahon ni Jesus Christ, sa kanyang earthly ministry to the Jewish people, this question been answered. Okay? And another answer, sa panahon na sa dispensation of the grace of God, itong tanong na ito nasagot din. Ibig sabihin, mayroong tatlong kasagutan na dito sa Bible na malaman natin kung saan pumupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay. Unang-una, anybody pwede magsalita, ha? Kung alam niya. Unang-una, punta tayo sa Book of Luke chapter 16. Sa Book of Luke chapter 16, siguro nadinig ka ito sa mga story, mayroong mayaman na ang pangalan ay si Lazarus at siya ay namatay. Dahil si Lazarus ay ligtas, mayroon siyang pinuntahan na isang lugar. Mayroon din namang kasabay ni Lazarus na namatay na mayaman. Si Lazarus pala yung mahirap. No? Mayroon din namang namatay na mayaman kasabay ni Lazarus na namatay. Mayroong dalawang destinasyon ang kanilang pinuntahan. Okay? So makinig. Sagot sa tanong, saan pupunta ang kaluluwa ng tao pag namatay? Bakit importante malaman natin? Dahil yung kaluluwa, ikaw yun. Yun yung sasalita sa iyo. Iyan yun ang titira whether sa impyerno or sa langit. Kaya, listen to this. Yung mahirap na si Lazarus, nung mamatay siya, sabi dito, Luke chapter 16 verse 22, and it came to pass that the beggar died, yung namamalimos namatay, and was carried by angels into Abraham's bosom. The rich man also died. Okay? So itong mahirap, yung nagpapakilimos na tao, hindi ito siya ligtas dahil mahirap siya, kundi ligtas siya dahil meron siyang
pinaniwalaan upang maligtas siya. Naniniwala siya noong time na yon na si Jesus Christ ay ang kaniyang tagapagligtas at kaniyang hari na Misaya. Yun yung pinaniniwalaan niya. Dahil yun ang kaligtasan sa panahon ng earthly ministry ni Christ. So may pinuntahan siya. Ang pinuntahan niya dito, Abraham's bosom. Alam niyo ba yon, Abraham's bosom? Sino nakaalam nun? Yung Abraham's bosom, nasa ilalim ng lupa. Nasa ilalim ng lupa, doon dinadala ang mga naligtas sa panahon sa Old Testament hanggang sa time ni Jesus Christ, ang namatay na ligtas na naniwala kay Jesus Christ, doon dinala sa Abraham's bosom sa ilalim ng lupa. Ano yung Abraham's bosom, brother? Ang Abraham's bosom, it is also called paradise. Paraiso. Lugar na kung saan ang tao na ligtas na namatay, kino-comfort or nabubuhay ng tawag doon, nabubuhay na maganda, nagtatamasa ng magandang pamumuhay, kino-comfort sila doon. Yon yung mga tao, tandaan yung sinabi ko ha, yun yung mga tao na naligtas galing kay Adan hanggang sa time ng ministry ni Jesus Christ sa Israel. So ngayon, titingnan natin kung saan pumunta yung mayaman na namatay din. Sabi dito, and the rich man also died and was buried. Bukas, ibabaon na natin. No? Ininibig na natin. So yung rich man namatay din and ininibing. Verse 23, and in hell, he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So itong mayaman, namatay din kasabay ni Lazarus, no bigar. Si Lazarus ando doon sa Abraham's bosom, sa paradise, sa ilalim sa lupa. Ngunit itong hindi ligtas, ando doon sa impyerno or sa hell. Okay? Bakit? Kasi itong mayaman na ito, hindi siya namata, hindi siya pumunta doon sa impyerno o sa hell dahil mayaman siya. Pumunta siya doon dahil hindi siya ligtas. Hindi siya nag-believe kay Jesus Christ na si Jesus Christ ang kanilang tagapagligtas during sa earthly ministry ni Jesus Christ. Tanong, palagay mo ay palagay mo kaya, ito yung tanong ha, palagay mo kaya, sino man dito sa atin, pag namatay tayo, huwag sumama yung loob nyo ha, pag sinabi nyo pag namatay kayo, dahil darating talaga, hindi nyo naman maiwasan yan, di ba? So, kaya huwag sumama yung loob pag sinabi, pag namatay kayo, ako sabi ko, pag namatay ako, alam ko kung saan ako pupunta. Tanong ko ngayon, kasi crucial ito na dapat masagot. Pag namatay kayo, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Please be honest. Dahil i-deal natin yan kung anong sasabihin ng Diyos. Sinong nakakaalam kung mamatay siya kung saan siya pupunta? Alam ni Ma'am Annalyn. Alam niya ni Brother Arnold. O, sino pa? Kung hindi mo alam, makinig mabuti. Makinig mabuti. Dahil importante talaga yun. So, ngayong panahon na ito, lahat ng mamamatay, sa panahon din natin na ito, kasi andito tayo sa panahon ng grasya, sa Bible, madinig nyo yan, andito tayo sa dispensation of the grace of God. Lahat ng mamatay ngayon na hindi ligtas, pumupunta din doon sa impyerno, sa pinuntahan ng mayaman. Kaya, magtatanong ako sa inyo, gusto nyo bang maligtas? Gusto nyo bang mapunta sa lugar na isang ligtas na lugar? Gusto nyo? So, ngayon, titingnan natin
ang isa pang lugar, dahil hindi tayo pwedeng pumunta dito sa Abraham's bosom. Hindi tayo pwede pumunta dito ngayon. Dahil ito lang yung mga naligtas sa panahon ni Adan hanggang sa earthly ministry ni Christ. So saan tayo pupunta pag namatay tayo ngayon sa panahon ito? Okay? So, babasahin natin. 1 Thessalonians chapter 4. Then makinig mabuti. Dahil ito yung pupuntahan ni Tay David. Si Tay David wala doon sa paraiso. Si Tay David wala doon sa Abraham's bosom na kung saan magandang lugar. Saan si Tay David ngayon? Okay? Ito yon. 1 Thessalonians chapter 4. Sa panahon natin ngayon na tinatawag na dispensation of the grace of God, mayroong pinupuntahan ang tao pag namamatay. At hindi doon sa paradise. Kagaya ng paniwala ng karamihan. Saan ba? Sabi dito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, sabi ni Apostol Paul, "But I would not have you to be ignorant, brethren." Sabi ng Apostol Paul, hindi ko kayo gusto maging ignorante sa bagay na ito. Concerning them that which are asleep. Di ba mangkot ko sa inyo? Anong ibig sabihin ng salitang asleep? Ha? Natutulog. Tama, natutulog. So, ganito kasimple. Ang namamatay ngayon sa panahong ito, basta ligtas ka, hindi ka pupunta doon sa impyerno, natutulog ka lamang. Okay? Natutulog ka lamang, kagaya ni Tay David. Ang tawag dito yan, asleep. Okay? Si Tay David natutulog ang yan. Wala siya doon sa impyerno dahil ligtas siya. Wala din siya doon sa Abraham's bosom sa paradise na lugar ng mga ligtas nung sa Old Testament. Kundi si Tay David ay natutulog lamang. Walang sakit na ramdaman, walang pagod na nararamdaman dahil nga tulog ka. Magtatanong ako sa iyo, pag tulog ka, anong pakiramdam mo? Wala ka naramdaman, di ba? Yun si Tay David ngayon. Natutulog lamang. Bakit siya natutulog? Akala ko ba, Brad, ligtas? Yes. Ang ligtas sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. Pag namatay, natutulog muna. Bakit natutulog, Brad? Ito, sabi niya dito. Sabi niya dito. For the Lord, verse 16, verse 15, "For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." So, ibig sabihin, kaya si Tay David, at saka sino man, halimbawa, namatay ako, no? Kung namatay ako, tulog lang muna ako niyan. Anong hinihintay ko? Na bumaba si Kristo upang magpatunog ng trumpet, upang mag-shout ang angel, upang ang aking pagtulog ay magising, upang dalhin ako ni Kristo doon sa langit. Ang tawag doon, nadinig nyo na yan. Nadinig nyo na, anong tawag doon? Nadinig nyo na salita na rapture. Nan. Diba? Meron sa Bible, rapture. So, yun ang nangyayari sa taong ligtas ngayon sa dispensation of the grace of God. Pag namatay, matulog muna for a while, then we'll wait for that blessed hope, yung pagbaba ni Kristo dyan sa clouds, at saka mag-sound ang trumpet, at mag-shout ang mga angels, then yung mga natutulog na kanya, na kay Kristo, na namatay sa panahong ito ng dispensation of grace, ay magigising, at yan ay ira-rapture papunta doon sa clouds. Then, ang mga buhay, kung mangyari yan, kung mangyari ngayon yan, at ligtas ka na, ikaw na buhay, iiwan mo yung katawang lupa mo. Yung soul mo, pupunta doon sa langit, at doon nakakatitira. Yun ang tinatawag na rapture of the body of Christ.
the church of this dispensation of the grace of God. So, paano? Sino yung ira-rapture? Paano sila? Bakit si Tay David ira-rapture? Bakit siya natutulog lang muna? Dahil sabi ni Brother Arnold, si Tay David ay kanyang inulit-ulit habang conscious pa, habang andito pa lang sila nakatira si Tay David sa kanila, at andun, kahit doon sa Boracay nung pagpunta na niya, inulit-ulit ni Brother Arnold, Tay, magtuo ka nga si Kristo napatay, bayad sa imo sala, gindubong siya, pag nabanhaw ikatatlo ka. Amo nang atong tuuhan. Listen to this, natawag. Verse 14. Paano? Yung mga tao na namatay at buhay, na dadalhin ni Kristo doon sa langit pagdating ng rapture, ano yung nangyari sa kanila? Ano yung pinaniwalaan nila? Verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, ano ibig sabihin ng Ilonggo? Tagalogin natin. Sabi dito ng verse, dahil kung kayo ay naniniwala, na nanampalataya, na si Kristo ay namatay at nabuhay muli, sabi niya dito, even so them also which sleep. Kahit na sila din man na mga natulog na, kung naniwala sila na si Kristo ay namatay at nabuhay muli, noong sila ay buhay pa, sabi dito sa Biblia, sleep in Jesus will God bring with Him. Dadalhin daw ni Kristo doon sa langit. Okay? So, napakaliwanag po ng Bible kung atin lamang pag-aralan. Bakit po kayo hinihiram ang inyong mga tainga? Upang makapakinig kayo mabuti at ma-digest nyo mabuti sa iyong mga puso ang pamamaraan ng Panginoon kung paano tayo maligtas. Dahil hindi tayo maligtas ng ating pamamaraan. Kasalukuyang mga tao, pag tinanong mo, sabihin mo, Brad, paano ka ba maligtas upang hindi ka mapunta sa impyerno? Sabi ng tao, gagawa lang tayo ng mabuti. Brad, tanong ko sa iyo, ano ba yung ibig sabihin ng mabuti? Ibig sabihin, hindi ka magkasala, di ba? Meron bang taong hindi nagkasala? Brother, Jose? Wala, di ba? Lahat nagkakasala, di ba? So, kung sa pamagitan ng gawa mo, ng pagkamabuti mo, walang